Hoy! What a coincidence. Isipin mo na lang, sa dinami-dami ng resto, dito pa tayo nakita. Coincidence nga ba or you're stalking me, Coach Ted? Joker ka talaga. Sakto, nagugutom ako ngayon. Gusto mo, sumama na ako kumain? Order ako para sa atin dalawa. Huwag na, paalis na rin ako eh. Gusto ka mag-compete ng grades. So, ganun na lang, Miss Val. Pagkatapos mo ako alilain ng ball, babaliwalain mo na lang ako. Hindi eh. Gusto ko lang umuwi kasi walang kasama si Cindy sa bahay. Sinundan mo din pala siya. I just wanna make sure na safe siya makauwi. Sinundan mo din siya. Kaya wala kang karapatang magalit sa akin. Unless nagsiselos ka. Ako? Nagsiselos? Bakit naman ako magsiselos? Alam mo, kung kaibigan ang turing mo kay Cindy, hindi ka maasal sa akin ng ganito. Kaya aminin mo na. May gusto ka rin kay Cindy, no? I see. So, ganito na lang. If you want, kita tayo later tonight. Dinner tayo. Niyayaya mo ba ako mag-date? Bakit? Maaayawan mo ba ako? Eh, alam mo naman ang mga kiliti ko ay nasa yung mga ngiti. Ay, de, joke lang yan, joke lang yan. De, please, huwag kang mayaw. Madudurog ang puso ko. Mauna na ako. Miss Val, mamaya ha? Kulit mo rin eh, no? Bakit naman magkakagusto kay Cindy? Eh, hindi naman masyado maganda yun. At isa pa, hindi sexy yun. Isip bata pa yun. Tataka ako, ba't may gusto kay Cindy? Unless, nagusto mo siyang lokohin. Tulad ng panlulokong ginawa kay Natalie. Nagusto mo siyang sutain at lolokohin mo lang. Iba si Natalie. Di ba si Cindy? Wala akong pakialam kay Natalie. Pero si Cindy, iba siya. Hindi ko siya lolokohin. Kaya huwag mong pigilan makipagkita sa best friend mo. Kasi hindi ko gagawin yan. Dahil kailangan ako ni Cindy. Kailangan ko rin siya. Hoy! Hindi na ako papayag na agahin ulit sa akin si Cindy. Hindi naman inaagaw sa'yo si Cindy. Ganun na rin yun. Pag palagi mo siya kasama, pag inaagaw mo lahat sa akin ang oras niya, hindi na pwede yun. Alam mo, sarap mo sa pakit. Hindi na kita mapatulan dahil ayokong magalit si Cindy sa akin. Hindi na rin naman pagsapakan sila. Pero makipagpustahan ako. Col, anong klaseng pustahan yan? Marunong ka mag-basketball. Oo, bakit? Tara, laro tayo sa court. Pag natalo kita, lalayo mo si Cindy. Pag natalo mo naman ako, hahayaan ko na kayong dalawa. Tip naman, hindi mo magaling mag-basketball. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit ayaw niyo muna ako makita. Pero ang sakit eh. Sakit-sakit na nasaktan kita. Kung kaya ko nga rang burahin ang sarili ko, ginawa ko na eh. Papatawad mo lang ako. Swings! Uy, may chika ako sa'yo. Alam mo ba kung sino ka-date ko mamaya? Sino? Si Coach Ted mo. Naku, inaya niya ako kanina. Sana hindi ako papayag, kaya lang. Sensitive yun, tsaka corny siya. Baka umiyak. So, pinatulan ko na. Oh, yung mukha mo, medyo serious ka, ha? Huwag mo namang sabihin sa akin, affected ka pa sa nanay mo. Alam mo, pabayaan mo na lang siya. Eh, kilala mo naman ang ugali ng Bruhildang yun, di ba? Basta,
pag sinumbatan ka niya, pag uwi niya dito, tayo ka lang. Okay? Eh, kailan po siya makakauwi? Sabi ng doktor, pwede na daw tayong umuwi. Kaya, liligpit ko na yung mga gamit natin. So, Cindy, ang usapan natin, sasama ako sa'yo kung wala na si Cindy sa bahay natin. Hindi mo pa siya nakausap? Ngayon pa pinalayas, ano? Nag-usap na kami ni Cindy kanina. At sinabi ko sa kanya na doon na muna siya sa bahay ng pinsan ko. Si Tita Agnes niya. At wala naman daw problema sa kanya. Huwag kang mag-alala. Pag uwi mo sa bahay, wala din si Cindy. Mabuti naman akong pinili mo, Robert. Na dapat lang naman. Alalahanin mo, anak natin, yung pinatay ni Cindy. Tandaan mo yun.